Kabanata 30. Kalungkutan ni Maria. Sa senakulo, si Maria at ang mga banal na babae na sumunod kay Jesus sa loob ng halos 3 taon kasama sina Maria Magdalena, Marta at ang kanyang kapatid na si Maria ay nagtipon. Sa sandaling binaliktad si Kristo, inihayag ni Maria ang kanyang dalamhati sa kanila. Ang aking kaluluwa ay nalulungkot, Sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. sapagkat ang aking minamahal na anak ay malapit ng magdusa at mamatay, at hindi ako pinahihintulutang magdusa at mamatay sa kanyang mga pagdurusa. Manalangin aking mga kaibigan upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan sila ni Maria para sa maikling pagitan, umatras sa kanyang mga pribadong silid. Doon, umiyak siyang mag-isa, napakalalim ng kanyang pagdurusa na namuo ang mga butil ng dugo sa kanyang noo. Ang Arkanghel Gabriel ay nagpakita sa kanya, ang kanyang presensya ay isang kaaliwan. Lakasan mo ang iyong loob, aking reyna. Malumanay niyang sabi. Ang iyong tapat na lingkod na si Michael ay kasama ng iyong minamahal na anak habang siya ay nananalangin ng mag-isa sa hardin. Tumango si Maria, puno ng kalungkutan ang boses. Nakikita ko ito, Gabriel. Tulad ng makikita ko na ang aking minamahal ay ibibigay sa pamamagitan ng isang halik. Sa bahay ni Anas, ang mataas na saserdote, si Jesus ay ginapos ng mahigpit na nakatali sa kanyang mga kamay mula sa likuran. Napapaligiran siya ng mga sundalo, gayon din si Lucifer at ang kanyang mga demonyo na nag-anyong tao upang pukawin at udyukan ang karamihan. Paulit-ulit nila siyang sinaktan, ang kanilang kalupitan ay walang tigil. Umaling-awngaw sa buong silid ang mga tunog ng kanyang nakaimik na hiyawan. Sa cenacle, si Maria ay nakahandusay, umiiyak ng hayagan habang kinakausap niya ang kanyang amang walang hanggan. Pinakamabait at mapagbiyayang Panginoon, kahit hindi ko maibigay ang aking buhay sa kanyang lugar, tinatanggap ko ang iyong kalooban. Ngunit bilang kanyang minamahal na ina, hinihiling ko ang iyong awa. Hayaan akong makibahagi sa kanyang pagdurusa at madama ang sakit na idinulot nila sa kanyang sagradong katawan. Habang ikaw ay nasa langit at hindi siya makakapiling, hayaan mo akong tumayo sa tabi niya sa mga darating na oras. Huwag hayaang mag-isa ang ating anak. At dahil hindi niya siya maitatanggi, ang marupok na katawan ng kabanal-banalang Birheng Maria ay nagsimulang dumanas ng paghihirap ng pasyon. Hindi siya mamamatay, ngunit pinahintulutan ng makapangyarihang Diyos na madama ng kanyang katawan, puso at kaluluwa ang lahat ng mararamdaman ni Kristo. Sa makatuwid, ang dalawa, ang ina at anak, ay kusang nagdusa para sa mga kasalanan ng sangkatauhan at para sa katubusan nito.